So, malapit na po ang bagong taon. And tapos na po ang Christmas. Gusto po ang Christmas. Marami na po na bakasyon na ito. Bakasyon na, no? So, umuwi ng probinsya. Siguro yung iba. Pag-uwi na nga natin, dalawa na lang. Pabalik pa si Aileen sa amin. Napasayaw na ulit si Aileen, no? So, pag-uwi sa Panginoon, si Aileen. So, ulit, pag-uwi, problema. So, pag-uwi sa Diyos. Yung binasa kanina, so, dahil masakit yung boses ko, medyo bibilisan ko na lang kung mapapabilis ko. So, yung binasa kanina is about Joshua 1:7-9. And kahapon, actually kahapon ko lang siya ginawa. And habang pinagbubulit-bulayan ko siya, parang tinuturuan din ako ng Lord na oo nga lang, kasi si Joshua kasi, nasabi sa kanya doon, you will have a prosperous and successful life. Or you will be successful and prosperous. Diba? Yun yung gusto natin sa New Year. So kaya na tayo lagi pag New Year, ginagawa natin yung lahat para maging manigo bagong taon. Mapaputo, maraming hinahanda. Pero yung mga Pilipino, marami pa rin mahihirap. So, yun yung gusto natin, to have a prosperous and successful life. Sino bang gustong hindi maging successful, diba? So, lahat tayo gusto maging successful sa buhay. So, pag-aralan natin yung bilin ng Panginoong Diyos. Actually, ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito kay Joshua. Okay po? So, basahin ko ulit natin. Pag sinabi kasi prosperous, successful, fruitful, wealthy, or sometimes rich, mayaman. Pwede naman tayo maging mayaman ng hindi sa pera. Mayaman tayo, pero hindi naman sa pera. But still, successful ka pa rin. Okay? So, basahin ko ulit. Joshua 1:7. Binasa natin kanina Tagalog. In English ko lang kasi yung English kasi medyo mas madaling makuha sa English. Sabi dito, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Mas makukuha nyo kung English, diba? Kanila kasi Tagalog eh. Okay. So pag-aralan kasi natin yung buhay ni Joshua. Si Joshua kasi, siya yung pumalit kay Moses, no? So sila ay after umalis sila sa Egypt, no? Nasa wilderness sila for 40 years. Paikot-ikot sila sa wilderness. And after 40 years, i-conquer na nila yung promised land, no? Ano po? Pero si Moises, hindi siya nakapasok sa promised land. No? Hindi siya nakapasok. So nung papasukin na nila yung promised land, si Joshua na yung naka-assign, no? And yung promised land na yun, inhabited siya ng mga kaaway. Diba? Maraming naka-inhabit doon na Canaanites, no? And kailangan nilang sakukin. So kung sasakukin nila, sabi ng Lord kay Joshua, be courageous and be strong. Diba? So matindi yung mission ni Joshua. No? Sa atin naman, walang mission na gano'n. Wala namang nagpapasakop. No? So mabigat siya. Kung iisipin nyo, mabigat yung mission ni Joshua. So kailangan nyo i-lead yung buong Israelites, no, patungo sa promised land. At yung promised land na yun, yun na yung kanilang, sabi nga yung the land of milk and honey. Masagana yung lugar na yun. No? Kaya yun nga yung pinangako sa kanila ng Diyos. So sa buhay natin, parang gano'n din tayo. No? Minsan, paikot-ikot tayo. Nasa wilderness. Sabi nga nila, pag 40 ka na. No?
parang yung wilderness ng 40. Pag 40 years old ka na, dapat medyo stable ka na, papunta ka na dun sa promise land, medyo okay na yung buhay mo. Diba? So kasi pag bata ka pa, may magulo pa yun. Ikot-ikot tayo. So parang ganun din. No? And Joshua, no, pinili niya yung challenge. No? Kinuha niya yung challenge na kailangan maging malakas siya at makuha nila yung promised land. So yun yung buhay ni Joshua. So yun yung sinabi ng Lord. Kaya nga sa chapter 1, pinilinan kagad siya. Ito yung nabilin sa kanya. Para maging successful yung kanyang mission to take over or to conquer the promised land. Okay po. So sa ating buhay, sige po, next slide. Yung nilagay ko dito, how to have a prosperous life or fruitful life or successful life based on yung bilin ng ating Panginoon Diyos kay Joshua. So number 1, ang nilagay ko dito is stay focused. No? Do not go to the left or to the right. Go to the straight path. Okay po? Stay focused. No? Sabi dun sa ating verse, no? Sabi diyan, Joshua 1:7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. So actually, ang gusto ng Diyos, mag-focus siya doon sa law. No? Mag-focus siya sa law. Or wag siyang liliko sa kaliwa or kanan. Basta kung ano yung nakalagay doon, yun lang yung sundin niya. No? Pero pwede natin siya i-apply sa ating life goals. No? Pag may life goals tayo, dapat focus lang, di ba? So, di ba, normally we focus on the Word of God. Pero pwede rin naman tayo mag-focus sa life goals, di ba? Ano ba yung gusto natin ma-achieve, di ba, sa buhay? Minsan, magulo yung isip natin eh. Hindi natin alam, no? Kung saan tayo pupunta, nakanan, nakagawa, no? So, ang sinasabi dito ng Diyos, no? Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Straight ka lang. Diba? Focus ka lang. Diba? Focus on God that He will help you and guide you. Pwede tayo mag-focus sa Lord. No? Pwede rin tayo mag-focus sa mga tao na pwedeng makatulong sa atin to achieve our goals. No? Or pwede tayo talaga mag-focus sa ating goals sa buhay. No? Ang problema kasi, madami mo tayo mga distraction sa buhay. No? Marami tayong distraction. No? Kung gusto mong maging successful sa pag-aaral, focus ka sa pag-aaral. Di ba? Kung may distraction tayo, magkala tayo ng provision, hindi tayo magiging successful. Same thing with our career and same thing with our job. No? Kung hindi tayo nakafocus, no? Kakaliwa, kakanan, maliligaw ka, saan ka napunta, no? Ay, wala talaga. No? Hindi tayo magiging successful and prosperous in life. So, yun yung una. No? So, iwasan natin yung mga distraction sa ating buhay. No? Madalas kasi distracted tayo. No? Nauubos yung oras natin. No? Sa halip na nagpo-focus, may goal ka, gusto kong maging engineer, gusto kong maging doktor. Ang problema, yung mga ginagawa mo, hindi naman naka-align doon sa iyong pangarap. No? Kaliwa, kaya ito yung way para maging doktor, maging engineer, kaya lang ikaw, hindi naka-align. Diba? So we have to focus, no? Go to the straight path. Okay po? So next slide, sabi dito sa Proverbs 4, 25 to 27, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Diba? So, palagi sa hinaharap ang iyong mga mata. Lagi lang sa harap lang, no? Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Yan, huwag kang liliko sa kaliwa o kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. So, ito yung do not turn
to the right or to the left. Straight lang, no? Focus lang, no? Pag nagdadrive ka, straight lang, no? Kasi pag maraming distraction, pwede tayong madisgrasya. Okay po? Okay, so yun yung number 1. So yung number 1 natin is stay focused, do not go to the left or to the right, or go to the straight path. Dapat straight lang. Okay po? So yung number 2, read your life's instruction manual. Diba? Sabi doon, meditate on it day and night and do everything written on it. O, so basahin natin yung Joshua, yung next verse. Sabi diyan, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Okay po. So, yung book of Joshua kasi, actually, pang-anim na book sa Bible yan, di ba? So, yung before that, merong 5 book. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, actually, yung tinutukoy dito ng Lord na book of law, 5 lang yun. Di ba? Wala pa namang New Testament nun eh, di ba? Nung kinakausap ni Joshua, nung kinakausap ng Lord si Joshua, wala pa namang New Testament, wala pa naman si King David dyan, wala pa naman yung mga prophets na ano. Diba? So, 5 lang yun. At yun yung pinapameditate ng Lord kay Joshua. Kaya lang sa atin, no, in our life, in our lifetime, no, dumami na, no, naging ano na siya, naging book na siya. No, ilan yung book dito ng ano, ng Bible? 66. Tama ba? 39 Old Testament and 27 na New Testament, no? Pero yung kay Joshua, 5 lang, no? So, madali siguro meditate yun. Kasi 5 lang eh, di ba? Parang presidente ng Pilipinas yan, no? Yung nanay ko, na konti pa lang yung presidente, pero tayo marami na. Di ba? So, habang tumatagal, dumadami, no? So, nung kinasal si Brother Albert, no, na merong ginano si Pastor doon eh, di po ba? Yung meaning ng Bible, no? Bible is a 5-letter word, no? 5-letter word daw siya. Tapos binigyan nila ng meaning. Sabi diyan, basic instructions before leaving Earth. Yan daw yung instruction mo, yung manual mo, bago ka umalis ng Earth, ng mundo. No? Minsan, ano yan, basic instruction before life ends. O bago daw mag-end yung buhay. No? So, mahalaga yung ating Bible. Di ba? So, maraming tao ang nag-left the earth na, no? Nag-left the earth pero hindi nakapagbasa ng Bible. Di ba? So, ang Bible kasi is very, ano yan kumbaga kompleto siya. No? Kompleto siya. Nandun yung science, may technology, may health, di ba? Yung tamang food na pwede natin kainin, no? Yung sa Book of Job and Book of Isaiah, nandun yung water cycle, evaporation, condensation, kompleto po yan eh. Yung ating Bible. So, let us try, no, to read our Bible because it's our instruction. No? Habang nasa mundo tayo, yan yung ating guide, yan yung ating manual. No? Meditate on it day and night. Kaya nga lagi tayo may Sunday service, no? Nag-Bible study, nag-devotion, midweek, no? So anytime na pwede natin ipasok yung Word of God, no? Ipasok natin because it's our life's instruction. Okay po? So meron nga akong nakita dito, natawa lang kasi ako, no? Dito sa picture na to. Sige po, next slide. Yeah. Sabi dyan, kung nababasa niyo ba? Ayan. Sabi dyan, technically, Moses was the first person with a tablet, no, downloading data from the cloud. Diba? So siya daw yung unang person na nakapag-download, no, ng data, which is the Ten Commandments, from the cloud. No? Kasi, siyempre yung Diyos nasa langit, no? Dinownload niya yung data. Napunta din sa tablet. Yung nga yung tablet niya is pato. No? So, yan po. So, marami tayo dyan, diba? Like yung
the Star of Bethlehem, di ba? Star of Bethlehem, no? Wala pang Google Map noon, di ba? Wala pang Waze. Pero yung Star of Bethlehem, yun yung ginamit ng wise men, no? Para makita yung ating Panginoon na Jesucristo. Diba? So, wala pang Waze noon, pero may star. Diba? So, high-tech na siya. No? So, marami tayong magabasa in the Bible. No? Meron nga dyan time travel, meron nga dyan yung mga hayop, yung mga beast, no? Nag-work in. So, maraming kinuha, o maraming from the book of the Bible na talagang ina-apply natin sa ating kasalukuyan. So, yun po. So, if we meditate, minimeditate natin yung Word of God, no, we gain knowledge and we gain wisdom. Siyempre, minimeditate mo yan, ina-apply mo yan. So, ikaw ay tumatalino. Ikaw ay nagiging wise, di ba? And yung mga wise person, yan yung mataas yung chance to be successful in life. Tama ba? So, in the book of Proverbs, no, yan yung tawag natin na wisdom literature, no? So if you want to be, kumbaga sa buhay, no? Kasi more on application kasi sa buhay yan, yung Proverbs, no? Kung gusto mong makuha talaga or matutunan, no, about life or about kung ano yung dapat mong gawin sa iyong buhay, no? Ito ang pinakamagandang book, no? Book of Proverbs. Meron akong kinuhang ilang verses from the book of Proverbs which tumutukoy siya sa wisdom or sa karunungan. Sige po, babasahin po natin. Proverbs 8:11 to 12. Sige po. Mga kayamanan na hindi maitutumbas, ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng ginahon at karunungan. So, si karunungan ko yung nagsasalita dito. May pa si karunungan. So, sabi niya, higit pa siya sa hiyas o anumang kayamanan. Okay? Next verse po. Sige po, pakibasa rin po. 13 and 14. Ang nagpagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay nagmuli sa lahat ng kalikuan. Sa salitang maluktot at sa diwang kalabangan, mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, pero hindi naman unawa at kapangyarihan. So, meron siyang unawa at kapangyarihan. No? So, may kapangyarihan daw si wisdom. Sige po, next. 17 and 18. Mahal ko silang lahat, sa akin nagmamahal, kapag inanap ako ng masikap, iyak na masusupungan, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kaya man walang maliw, kasaganaan sa buhay. Amen? And then, sige po, 1920. Ang bunga ko ay higit pa sa bintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong binaraanan ay daan ng katuwiran. Ang ating tinataha ay landas ng katarungan. So, pag may wisdom daw, meron din justice, no? Katarungan, no? So, may righteousness, no? Katuwiran is righteousness, and katarungan is justice. Okay po? Last verse. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang sisidlan. So, pag mahal mo daw si wisdom, or mahal mo daw si karunungan, no? Bibigyan ka daw niya ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang sisidlan. Before kasi, in their times, yung sisidlan, yung sisidlan ng harina. Diba? Yung iniipon nila, yung sisidlan ng harina. So, laging puno yun, no? Or sisidlan ng alak, no? So, laging puno yung kanilang harina at yung kanilang sisidlan ng alak. So, sabi ng sisidlan natin, no? Pwedeng yung bigas, no? Sisidlan ng bigas, no? Or pwedeng sisidlan ng pera, no? Wallet. Sisidlan din yun, di ba? So, mahalin natin si wisdom, no? Mahalin natin si karunungan. At yung God's wisdom, no? We can only get that from our Bible. Okay po? So, I encourage everyone na magbasa talaga tayo ng ating Biblia.
Okay po? So yun yung number 2 natin. Read our life's instruction manual. Okay? We have to meditate on it day and night and do everything. Hindi lang mo meditate, no? Siyempre pag minimeditate mo siya, no? Na pinag-aaralan mo, no? And do everything written on it. No? Gagawin mo rin. No? Hindi lang yung pagkarinig mo, no, wala na. No? So gagawin mo rin siya. No? So we have to gain godly wisdom and knowledge. Okay po? So sige po, yung ating last, okay, number 3 is be strong and courageous. Diba? God will be with us in our life's journey. So, para maging successful ka or prosperous, no? Dapat strong ka. Dapat courageous ka. No? Dapat malakas at matapang. No? Meron bang naging successful na mahina or lalamya-lamya? No? Siguro bihira. Diba? Bihira yung gano'n na parang wala namang ginagawa, no? Alam pero naging successful. No? So sabi dito, to be successful, be strong and courageous. No? Pero hindi sa buhay. Okay? Sabi sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So sabi diyan, huwag matakot, no? Huwag matakot. Huwag panghihinaan ng loob, no? Dahil kasama natin ang Diyos, no? God is with us, di ba? So, sa buhay natin, no? Kung gusto talaga natin magtagumpay, no? We have to be strong, no? And courageous. Dapat matapang ka, no? Kailangan, sabi nga nila, you have to, take risk daw, di ba? Pag mag-take ng risk, no? Siyempre, yung iba, calculated risk, no? Tawag yan, dapat kinakalkula mo rin, no? Kung malaki kasi yung risk na ikaw ay mag-fail, huwag mo i-take, di ba? So, kaya nga dapat maging matalino ka, eh. Di ba? Take risk, pero calculated risk. Di ba? Tawag natin ng calculated risk. Di ba? Hindi pwede yung nanghihina tayo o lalamya-lamya. So, sabi nga nila, yung mga maihinan nila lang daw, di ba? Yung madaling matalo. Di ba? Madaling matalo. So, if we want to be successful, no? We put ourselves, no? Na maging strong tayo. No? Maging strong tayo. Minsan kasi, kaya tayo pinapanghinaan ng loob, gusto natin may kasama. Di ba? Sabi nga, lagi gusto natin may kasama. Kasi kung mag-isa ka lang, pag mag-isa ka lang, natatakot ka. Di ba? Natatakot ka. Pero sabi dito ng Diyos, no? I will be with you. Di ba? Sasamahan kita. No? So, sabi nga, hindi mo kailangan matakot. Okay po? So, next slide. Ano sabi dyan? Be a warrior, not a warrior. No? So, kailangan warrior. No? Yung mga warrior kasi, no? Yan yung mga malalakas, no? Malalakas, no? So, dapat daw maging matapang tayo sa hamon ng buhay. Di ba? So, yung mga warrior, ang kinakain yan, mga solid food, no? Mga meat, no? Yung baby, gatas lang yun, no? Pag baby ka, gatas ka lang, no? Pero kung gusto mong maging warrior, maging malakas, dapat ano pa? Dapat solid food tayo, solid food. And yung ating food, which is the Word of God, yan nga yung kaya tawag natin the daily bread, no? The daily bread, no? Minsan sa ministry natin, no? Marami dito sa ministry, no? Medyo matatagal na, pero hindi pa rin, parang nag-aalanganin pa rin sila na parang hindi ako warrior pa rin, eh. Parang baby pa rin ako, eh. Di ba? So, let us try, no? Kaya nga, minsan, no? Kaya hindi tayo nagiging warrior kasi kulang tayo dun sa number 2. No? Kulang tayo dun sa number 2. Kaya hindi tayo napupunta dito sa warrior level. No? Lagi tayo nasa worry level. No? Nasa worry level. Okay po? So we have to eat our daily bread. No? Yung Word of God. So balik tayo dun sa number 2 para maging
warrior tayo, no? Para maging courageous and strong. Yun ang dapat, no? Be courageous and strong, no? Para tayo ay lumakas. Okay po? Sige, sabi ni Apostle Paul, sige, if God is for us, who can be against us? Diba? Yan yung words of encouragement of Paul. Diba? Sabi niya, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob. No? Kung tama naman yung ginagawa mo, no? In accordance with the Word of God, no? Huwag tayo panghinaan ng loob. No? Let us be courageous kasi God is for us. No? Panig sa atin ang Diyos. Okay po? God is with us and God is for us. Diba? Okay po. So next slide. Sabi ng Diyos, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay po? So huwag matakot. Sabi ng Diyos, no, huwag matakot. Ako ay isa sa inyo. O isa sa iyo. No? Ako ang iyong Diyos. Huwag kang, hindi ka dapat mangamba. No? Mangamba, palalakasin kita. So ang Diyos rin ang talagang nagpapalakas sa atin. No? Sabi diyan, I will strengthen you. No? So, palalakasin ka ng Diyos. No? At tutulungan. Iingatan at ililigtas. No? So, we should always trust God. No? May plano sa atin ng Diyos. No? Sumabay lang tayo. No? Sabi nga, focus lang. Go to the straight path. No? Kung may plano ng Diyos sa'yo, sumabay ka lang. No? At ang Diyos ang bahala sa'yo. Amen? Amen. Okay po. So, yung natin number 3, be strong and courageous, no? For God will be with us in our life's journey. Okay po? So, summary natin for our summary, how to be prosperous and successful based on Joshua 1:7-9. So, number 1, focus lang, stay focused, no? Huwag kakaliwa, huwag kakanan. Diba? Number 2, read our instruction manual, yung life instruction manual natin, no? Basahin, meditate, and do everything on it, no? And number 3, maging malakas at matapang, no? Be strong and courageous, for God is with us. Diba? Yung Holy Spirit is with us, no? Yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at katapangan, no? Sabi nga, the Spirit did not, God did not give us the spirit of fear, di ba? Hindi tayo binigyan ng spirito ng takot. Okay po? So, just like Joshua, no? Marami siyang pinagdaanan na labanan, no? Marami siyang era na hinarap to conquer the promised land, no? At sa bandang huli, nagtagumpay sila. Nagtagumpay siya. Kasi sinunod niya yung sinabi sa kanya ng Diyos, di ba? And sa ating buhay, no? Sa ating buhay, minsan siguro, ako, naranasan ko rin na parang in the past, parang nasa wilderness tayo, no? Paikot-ikot lang. Mabuhay ka lang, no? Mabuhay lang. Sa masurvive lang, okay na. Sa wilderness ka lang, paikot-ikot. No? But, we have to claim our promise. Yung promise ng Diyos sa atin, pwede natin maklaim. Yung promise of success and prosperity. No? Kaya natin i-claim yan. Just, yun nga, itong instruction niya, no? Stay focused, no? Read the law, read the Bible, and yung huli, yung pinakamaganda, be strong. No? Kasi kasama natin ang Diyos, at ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Okay po? Amen. Amen. So, sige, malapit na. So, next slide. So, sabi diyan, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. So, for 2025, no? Siguro, isa kasi madalas, nag-ano tayo eh. Nag-resolution, di ba? New Year's resolution, no? So,
wala namang masama doon. Hindi ako against sa resolution. No? But yung plans, no? Kasi pag plans kasi, ang tamang plan daw kasi is nililista mo talaga. No? At kapag nilista mo yung plans mo, i-commit mo sa Lord. No? Kasi pag na-commit mo sa Lord yan, siyempre kahiyaan na yan. Diba? Pero kung kinamit mo lang sa sarili mo, di ba? Okay, dadahin na ako. Ikaw lang naman yan. No? Pwede mong suwayin. Kasi sa'yo mo lang naman sinabi. Kaya sinabi ko, Eileen, mag-aano na ako, mapapayat na ako. O pwede ko suwayin. No? Kasi si Eileen. Di ba? Pero pag kinumit natin sa Lord, no? You commit your plans to the Lord. No? Mas mabigat yun. May bigat siya. Di ba? At kapag kinumit mo siya, no? Sabi diyan, whatever you do, no? In whatever you do, kinumit mo, your plans will succeed. Magsasucceed yan. Kasi kinumit mo eh. No? Basta i-align, basta naka-align dun sa Word of God. No? Hindi siya magpupunta sa ating instruction, no? Sa Bible. No? Sabi diyan, Tagalogin ko po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Okay? So, pagkatiwala natin, no? Kay Yahweh. No? Huwag sa sarili natin. Kasi pag sinabi mo lang sa sarili mo, wala yun. No? Pwede i-break agad yun. No? Diba? So, ganun lang yun. So, commit to the Lord, no? And remember that a prosperous or successful life is always with the Lord. No? Kailangan be always with the Lord. No? Without God, there is no true success. Without God, there is no peace. No? Kasi pag walang Diyos, kahit sabi mong mayaman ka, wala kang kapayataan, hindi rin successful yun. No? Tama po. So, success is always with God, no? In accordance with God's plan. Okay po? So, magtatapos po ako dito sa last slide natin. So, sabi diyan, Jesus said in John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. O, sa Tagalog po kasi yan, sabi diyan, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira. So, si Satan to. No? O. Subalit, naparito ako, si Jesus, upang ang mga tupa, ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Diba? So, gusto ng Lord, gusto ni Jesus, is magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. Amen? Amen. So, sabi nga sabi mo nga kanina, a successful life is always with God, no? In accordance with God. So, sabi nga doon, aalin mo daw ang kayamanan ng mundo, no? Kung mapapahamak ka naman. So, paliwala, hindi ka pa rin successful. Diba? So, always remember yung ating life verse, Matthew 6:33. Alam niyo ba yung Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. No? Unahin natin ang kaharian ng Diyos, no? At ang kanyang katuwiran. And all shall be added unto you. Amen? Philippians 4:9. Philippians 4:9. And God will supply all your needs according to His riches and glory. So, magandang yan. Magandang life verse yan. No? For us to be reminded na kung gusto talaga natin maging successful, hindi mo masamang yumaman, no? Hindi mo masamang maging successful. No? Basta with, in accordance with God's plan and with God's word. Okay po? Okay po. So, maraming salamat. So, thank you po at napag-checkan yung aking boses. And I hope na meron tayong natutunan for the coming year 2025. Amen? Sige po tayo po yung manalangin.